Ayan mga lods, meron lang tayo mga lods, konting opinion lang para sa ating lahat. So para naman alam niyo naman mga lods, nangyayari sa atin ngayon sa ating bansa, di ba? Masyado nang magulo, masyado nang maingay, no? Ito mga lods ay opinion lang naman natin ito, no? Para sa atin at para sa ating lahat. Kasi talagang putok na putok ngayon mga lods, diba? Saan man tayo dako o saan man tayo dako ng Pilipinas, talagang putok na putok yung corruption ngayon sa ating bansa. So mga lods, hindi man natin gustong makialam mga lods, pero siyempre makikialam na rin tayo, kasi apektado rin tayo diyan mga lods, diba? Sa ating lipunan, no? Dahil talagang putok na putok na mga lods yung corruption sa ating gobyerno, lalo na sa flood control na mga lods, diba? Siguro sa mga hindi nakakalam, siguro sa mga hindi nakakalam, walang TV, ayan, hindi na malalaman, pero doon sa mga nakakalam, ayan, may mga cellphone, TV, kasi yan lagi ang pinapalabas mga lods, diba? Yan lagi ang nakikita natin, mga balitang ganyan. So ang opinion naman natin dito mga lods, yan, katulad niyan ganyan, pag-iimbestiga sa Blue Ribbon, at saka yung yung ating mga namumuno mga lods, mga mataas na opisyal na sila magtatanggol sa atin mga lods, na tayo mga Pilipino na sa baba, di ba? Tayo na sa baba mga lods, tayo mga Pilipino, ang nais nila sa atin mga lods ay sumunod sa batas, di ba mga lods? Yun ang inaano nila sa atin mga lods, na sumunod tayo sa batas, sumunod tayo sa due process, di ba mga lods? Sumusunod naman tayo mga lods, di ba? Kaya nga hindi tayo nagnanakaw, hindi tayo gumagawa ng krimen, hindi tayo gumagawa ng illegal, hindi tayo nagda-drugs, kasi nga sumusunod tayo sa batas mga lods, di ba? Kasi kung hindi tayo susunod sa batas, sigurado may paglalagyan tayo. Ang problema lang kasi mga lods, tayo sumusunod sa batas, yung bang namumuno sa atin mga lods, yung mga nasa taas ng mga opisyal natin, sila ba ay sumusunod sa batas? Pero bakit tayo gusto nila na tayo ay sumunod sa batas, pero bakit sila hindi marunong sumunod sa batas? Di ba mga lods? Napaka naman, di ba? Dapat siyempre kayo ang mga namumuno, kayo mga nasa mataas na katungkulan sa mga opisyal natin, dapat kayo ang magbigay ng halimbawa sa aming mga Pilipino, sa ating mga nasa baba. Kasi kayo ang kumbaga sila ang natin na sila mga opisyal natin. Pero kung sila ang babalit ng batas mga lods, di ba? Kayo ang mataas ang opisyal, tapos kayo rin babalit ng batas. Tapos ang gusto niyo mangyari, kami susunod sa batas. Pero kayo hindi kayo sumusunod sa batas, binabali niyo yung batas. Di ba mga lods? Di ba? Meron pa akong narinig dyan na hindi nila sinusunod ang batas, sinusunod nila tao. Kung tao ang sinusunod mga lods, hindi na batas, napakagulo niyan, di ba? Napakagulo kung tao ang sinusunod natin, hindi ang batas. Mahirap yung mga lods. Kaya nga mga lods, di ba? Dapat kaya nga may batas tayo mga lods, para yun ang susundin natin. Huwag baliin mga lods. Tapos siyempre ito pa mga lods, no? Doon sa ating sa Blue Ribbon mga lods, sana maging totoo lang tayo mga lods, no? Tapos siyempre saan ba ang main ng issue na mga lods, diba? Flood control. Ito yung opinion ko lang mga lods, no? Sa akin lang, opinion ko lang yan, na i-share ko lang sa inyo mga lods, dahil siyempre lahat naman tayo may kanya-kanya opinion. Ang main issue nito mga lods ay flood control. Sino ang mga involved dito mga lods? Mga congressman. Sino ba nagbunyag mga lods ng mga congressman? Si Diskaya. Napakaraming congressman mga lods, kasama na sila Saldico at saka si Romualdez, pinsan ng ating presidente. Pero bakit mga lods hindi imbestigahan ng Blue Ribbon? Kasi sila ang main issue ng mga lods, kung bakit nagkaroon ng flood control, Ghost Project, di ba? Diyan nagsimula ang kurap mga lods, Diyan ang kurap
yan sa flood control. Nagsimula ang ating mga kontraktor kasali na dyan. Pero siyempre mga lods, merong main issue merong namumuno mga lods, diba? Dapat siyempre pinangalanan kung sinong namumuno, kasabwat yung mga congressman, dapat iniimbestigahan niya mga lods, diba? Iniimbestigahan, ipapatawag sa Senado kasi merong investigasyon ng Blue Ribbon mga lods, ipatawag para talaga malaman kung anong katotohanan. Ang nangyari kasi mga lods, hindi pa naumpisahan yung main issue, tumalo na sa kabila. Talon-talon na mga lods, talon-talon na. Yung main issue mga lods, hindi pa nga naumpisahan, wala pa nga naumpisahan, pero ang dami ng kinakasuhan, hindi naman yun ang main issue. Kaya ang gulo-gulo mga lods, diba, ng ating Blue Ribbon, ng ating investigasyon ng Senado. Ang gulo. Mas maganda yung nangyari noon mga lods kay Senador Marcolita. Parang ako nga, kahit ako mismo may nakita akong liwanag mga lods dahil may tumbok, may direksyon. Ito kasi kay Lacson mga lods, hindi ko maintindihan patalon-talon siya patalon-talon, parang kung sino lang gusto niyang yun lang. Kaya ang hirap mga lods, ang hirap intindihin sa katulad natin mga ordinaryong Pilipino. Ang hirap intindihin mga lods kasi wala tayong naintindihan sa mga ginagawa nila. Hindi pa nga na-umpisan mga lods yung main issue. Kung sino yung main issue, kung bakit na-open yung flood control na niya ng mga ghost project, hindi naman pinapatawag ng Blue Ribbon, mga congressman, tsaka yung kung sino talaga ang subject noong pangyayari niyan, di ba? Dapat si Saldico tsaka si Romualdez, pero hindi man lang maipatawag mga lods. Di ba? Pumutok kasi ang mga lods nung nagkaroon ng hinawakan ni Senador Marcolita mga lods yung flood control na niya, pumutok. Di ba? Tapos nung pumutok biglang nagkaroon ng kudita sa Senado. Pinalitan si Senador Marcolita. Ngayon magsimula yung mga lods nung pinalitan si Senador Marcolita, napakagulo na ng investigasyon. Hindi mo na maintindihan. Yung main issue mga lods, lumalayo na doon, palayo na ng palayo, paatras sila na paatras. Tapos sa huli, ang binabanatan yung mga senador na. Yung mga kalyado ng mga Duterte, mga lods, ang binabanatan. Wala na talaga doon sa main issue yung usapin ng investigasyon ng Blue Ribbon. So, naguguluhan tayo mga lods, hindi natin maintindihan. Sana maging totoo lang, yung katotohanan lang, wag nilang ilihis, wag nilang iligaw. Ililigaw nila yung ng investigasyon, siyempre pati tayo mga lods na mga nasa mga ordinaryong Pilipino, hindi na natin maintindihan kung anong ang nangyayari. Kasi iba-iba na ang direksyon ng investigasyon Ako mga lods, ordinaryong Pilipino lang tayo, pero siyempre, kahit paano mga lods, naiintindihan natin yung nangyayari, yung sitwasyon. Wala tayong makukuhang sa ating bayan, mga sa ating bansa mga lods. Wala tayong makukuhang magandang sa investigasyon ng Blue Ribbon mga lods sa pangyayaring ito. Kasi ang gulo. Ang gulo. Umaatras sila mga lods, paatras ng paatras Imbis mapaabante, paatras ng paatras, tapos kung sino-sino na kinakasuhan, kung sino-sino na ang inaanuhan. Napakagulo ng mga lods. Yung main issue, nandoon sa unahan, naka-intact doon sa unahan, nakaabang lang, wala na, hindi na ginagalaw, umaatras na sila dito. Tapos binabanatan na lang dito kung sino-sino lang gustong banatan, kasuhan. Pati yung mga witness, kinakasuhan na rin. Di ba mga lods? Napakagulo ng sistema ng Blue Ribbon ngayon. Hindi ko maintindihan mga lods Kaya si Lacson binuto kayo mga lods, pero parang nagsisiyata ako mga lods sa pangyayaring ito. Hindi ko maintindihan mga lods Ang gulo. So yun lang naman mga lods opinion lang naman natin yan. Pero sana doon tayo sa katotohanan mga lods. Ilabas natin para kasi ang taong bayan naghihintay kung anong resulta, kung anong nangyayari sa pera ng taong bayan, sa pera natin. So sana diretsuhin natin, tumbukin natin, huwag paligoy-ligoy, huwag patalon-talon ng investigasyon, diretso. Kasi ang main issue dito nandoon sa mga congressman, wala dito sa likod, nandoon sa harapan. Ay, yung kaso binabanatan ni Senator Lacson yung nasa likod
Wala sa harapan eh. So, ang gulo mga lods. Sana mapago. Sana na ayusin mga lods. No? Yun lang naman ang atin mga lods dito para magkaroon tayo ng sa sarili natin na andyan pa rin, may katotohanan pa rin sa ating, at may magtatanggol pa rin sa ating mga lods, tayo mga Pilipino na nasa baba. So, yun lang mga lods. No? At thank you very much po. Ingat po tayo mga lods. Happy Halloween po sa ating lahat. Enjoy lang. Ingat. Bye-bye.